Libo-libong residente ang sapilitan ng inilikas sa Antique dahil sa bagyong Tino. Maliban sa idinulot na baha, pahirapan din ngayon ang signal ng cellphone sa probinsya dahil sa bagyo. Live mula sa Kalibo, Aklan sa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, kamusta na ang sitwasyon dyan? Gretchen, malakas na ulan na may kasamang malakas na bugso ng hangin nga naranasan sa bayan ng Antique at sa mga probinsya na sakop ng Panay Island. Pasado alas 3 ng hapon nang maramdaman na masamang panahon dala ng bagyong Tino sa iba't ibang bayan sa Antique. Halos walang makita sa ilang lugar dahil sa lakas ng ulan. Muugong yung iip ng hangin at halos sumayaw yung mga puno at yumanig yung paligid sa lakas ng hangin na dala ng pagdating ng bagyong Tino dito sa Antique. Nawalan pa ng supply ng kuryente at signal ng telepono. Sa Javier Village sa Barangay San Pedro, sa bayan ng San Jose de Buenavista, nilamon ng tubig ang mga bahay malapit sa ilog at halos tangayin na ito ng malakas na agos ng baha. Sa bayan naman ng Aninii, abot tuhod na rin ang baha sa ilang barangay at hindi pa rin humuhupa hanggang sa ngayon. Lubog na sa tubig ang maraming bahay habang patuloy ang pagragasa ng tubig. Isang lalaking nasa 50 anyos ang hinihinalang nalunod. Habang sa bayan ng Sibalom, patuloy ang pagmonitor ng lokal na pamahalaan sa ilang ilog. Sa Barba sa Antique, wala na halos makitang tao sa labas dahil nagpatupad ng forced evacuation sa 3,000 residente. Malaki rin ang banta ng baha at landslide sa nasabing bayan. Nawalan din ng kuryente at pahirapan din ang signal ng cellphone. Prepare lang namin yung mga mamamayan namin, kababayan namin na kailangan wag lang lumabas ng evacuation center hanggang hindi po na lumagpas yung bagyo sa Panay. Isang motorsiklo na tabunan ng magka-landslide sa Laua, Antique. Sa taya ng DSWD Western Visayas, higit 42,000 na pamilya o katumbas na higit 133,000 na individual ang apektado ng bagyong Tino sa buong rehiyon. Higit 30,000 dyan ang nananatili pa rin ngayon sa mga evacuation center. May mga nagpaabot naman ng tulong, kagaya na lang ng Philippine Red Cross na namahagi ng mga pagkain. Gretchen, sa ngayon ay nakakaranas pa rin na mahinang pag-uulan dito sa lugar ng Panay Island. Pero bukas magsasagawa ng assessment ang PDRMO sa mga probinsya ng Aklan, Antique, Capiz at Iloilo. Balik sa inyo. Maraming salamat at mag-ingat kayo dyan, Gary De Leon. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.